pagka mayroong diskusyon, may debate, talaga namang yan ay pasulong. Talaga naman yan agresibo. Noong mga panahong ako po ay nandyan pa. Magkakasama pa kami. Ako po kasi nakita ko na dahil pag lumakad po kami sa diskusyon, sa debate, marami po kami. Yung makakadebate, makakadiskusyon, doon pa lamang po sa makikitang dami namin pinanghihinaan na po ng loob, umaatras na. Kaya nung mga panahon na yun pagka may diskusyon, may debate, yung mga kasama ko mga ano pa, mga excited pa. Talagang gustong-gusto nila yung may mga debate, diskusyon. Ako po kasi madalas nakikita ko kung maatras naman po yung makikipagdiskusyon. Pagka may sinasabing, may debate, Willie, mag-ready ka. Kasi ganun pagka may diskusyon, kahit ano pa ginagawa ko, kailangan ko pong itigil at sasama po ako sa dati kong mentor. Gusto niya pagka debate, kasama ako. Minsan po na-tsempo na naglalaba po ako. Yung aking mga damit nakababad na po sa balanggana, sa batya. Ito po, nagyaya ng diskusyon. Meron kang diskusyon sa Cavite, Willie. Sinit ni Brad Sani. Sino po baka ako makakadiskusyon? Mga saksi ni Jehovah. Naku, sabi ko, Brad Eli, hindi naman humatutuloy yan. Paano po ako nakasalang yung aking mga labada rito? Basta iwan mo yan at sumakay ka ng sasakyan. Di, wala po akong choice, kundi sumunod. Indiwan ko na yung labada ko sa apalit. Nakababad. Biyahe kami ng Cavite. Pagdating ho namin ng Cavite, ang inabutan naming pastor ng saksi ni Jehovah, batang-bata pa. Siguro po ay mga edad 20 anyos lang. Ang makakadiskusyon yung dati kong mentor. Marami po kami. Marami po kami dumating doon sa Cavite. Ayun na. Umatras na po yung batang pastor ng saksi ni Jehovah. Umayaw. Ayaw na po makipagdebate. Di nga natuloy yung diskusyon. Sabi ko rin sa Brad Sani, ikaw ako, Brad Sani, ikaw ang MIC rito. Dapat ako, ikaw na lang ang makipagdebate dyan. Ni-istorbo mo kami sa palit Pati ako yung labada ko, paano na yun? Hindi ka ako tama yung ganyan na bata lang naman pala ako yung pastor kailangan mo pang sunduin si Brad Eli sa apalit. Para kayong ako mga bata na hinamon ng suntukan. Hinamon kayo ng babag, kailangan yung tumakbo at umuwi sa bahay at sunduin ng tatay. Noong mga panahon na yun, ganun po ako magsalita sa kanila, kaya galit sa akin yung mga yan Kaya nga si Sister Luz madalas nabubulaga Pagka may tinatanong siya siyempre sasagot si Sister Luz, ayon sa natutunan niya kay Brad Eli. Kinokontra nung bagong leader. Salungat na yung tinuturo ng bagong leader doon sa naituro dati ni Brad Eli. Yan pa ba yung herd truth? Herd truth pa ba yan? Na kayong lahat ngayon yung Lucas 21:13-15, para sa inyong lahat na ngayon yan. Bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kalit. Nung buhay si Brad Eli, sa kanya yung talata na yun Sa kanya nakaukol yun At yun diskusyon, debate. Nung pumalit na itong inyong bagong leader, yung talata na yan, hindi lang kay Brad Eli yan, para sa inyong lahat na yan. At yung sinasabi daw dyan, yung tinutukoy dyan, diskusyon na ayon na sa gawang mabuti. Hindi na ikaya yung katwiranan, yung magtatalo. Hello! Gusto ko lang ipapansin sa mga manggagawa, sa mga miyembro,
O ano na yung sinabi ng inyong bagong leader na hindi niya pangangahasan yung mga unheard truth? At dun lang siya mananatili. Ang ipagpapatuloy lang niya, heard truth. O kaya nga, dyan po natin, dyan natin napapatunayan, nakaawa-awa itong mga fanatics. Namatay na yung inyong dating sugo, yung inyong dating leader. Ngayon meron kayong bagong leader na sa kagustuhan ninyong maipagmalasakit dahil hindi naman nga kayang sagutin, kayang ipagtanggol yung mga doktrina na nakamatayan ng kanyang tiyuhin. At kahit na kayo magsinungaling, ginagawa ninyo. O yan ba gawang mabuti? Kung ako miyembro dyan, aalis na ako. Lalayasan ko na yung ganyang samahan na ang mga itinuturo, taliwas, yung mga lumalabas sa bibig, salungat po sa kanilang mga kinikilos. Kung ako miyembro dyan, manggagawa dyan, lalayasan ko na. Gayahin niyo yung mga taga-Brazil. Nakarating po sa akin ng balita, meron tayong kaibigang nasa Brazil, sinabi po sa akin na yung mga Brazilian ay nag-aalisa na dyan po sa grupo. Yan po yung kanina po ay kausap ko po yung nasa Brazil na kaibigan natin at binabalita nga po na yung mga miyembro sa Brazil, yung mga Brazilian, nag-aalisa na dahil napatunayan nila na nung mamatay na yung dati kong mentor, yung pumalit inutil, ignorante sa Biblia. Yun daw mga build-ups na ginawa ng mga ministro, hindi raw pala totoo yun, yung ka-frequency. Kasi umasa po yung mga miyembro nung umpisa na dahil binibuild up ng mga ministro na itong bagong leader ka-frequency nung tiyuhin niya, iisa raw po ang laman ng isip, magkadugtong daw, magka-frequency. Kung ano raw yung nasa isip noong tiyuhin, yun din ang nasa isip ng pamangkin. At mayroon pang ministrong nagsabi na pagka nga daw silang mga ministro ay tinanong ng bagong leader, wala raw makasagot sa kanilang lahat. Hindi raw nila kayang sagutin yung tinatanong ng kanilang bagong leader, yung kanilang kuya. Di ang mga miyembro noong nakaraang February, medyo pa sila, merong pang inasahan na hindi pala tayo dapat panghinaan ng loob. May rason pa rin para magpatuloy. Tama po ba? Hashtag, may rason para magpatuloy. Eto na ang nangyari. Diyan po sa kanilang mga pagtitipon-tipon na yan, noong si Roland ay ikompormiso yung bagong leader nila na wag po kayong mag-alala mga kapatid. Yung mga unheard truth, itutuloy po yan ni Kuya. Itutuloy po yung unheard truth. Doon na po agad na doon na po agad nagsalita, umagap na po yung bagong leader. Ayaw niyang yung sinasabi ni Roland, magpatuloy, agad pinutol, agad hinarang na dahil mapapasubo siya. Ang sabi ho ng bagong leader, Brad Roland, unheard truth nga yan. Hindi nga naituro sa akin. Paano ko yan maituturo? Akala ko ba ka-frequency? Akala ko ba yung nasa isip ng tiyuhin,
nasa isip din niya. Bakit noong si Brad Roland siya po ay kinukompromiso na kaya niyang maipagpatuloy yung unheard truth, agad nangayaw at ang sabi, ang kaya lang niyang maituro yung heard truth, yung mga narinig niya, yung mga natutunan niya sa kanyang tiyuhin. Pero yung mga hindi naman naituro, ba't ituturo? Unheard truth nga yan noon naman pong atin na po siyang pakinggan. Ano ho ba yung mga pagtuturo niya? Yun ho ba galing pa sa tiyuhin niya? Hello? Ito bang tinuro niya yung pakikipagdebate, pakikipagdiskusyon? Yan ay sa gawang mabuti na. At hindi na yung kagaya noong ginawa noong tiyuhin niya sa napakahabang panahon na yung tiyuhin niya pagka mayroong diskusyon, may debate, talaga namang yan ay pasulong. Talaga naman yan agresibo. Noong mga panahong ako po ay nandyan pa. Magkakasama pa kami. Ako po kasi nakita ko na dahil pag lumakad po kami sa diskusyon, sa debate, marami po kami. Yung makakadebate, makakadiskusyon, doon pa lamang po sa makikitang dami namin pinanghihinaan na po ng loob, umaatras na. Kaya nung mga panahon na yun pagka may diskusyon, may debate, yung mga kasama ko mga mga excited pa. Talagang gustong-gusto nila yung may mga debate, diskusyon. Ako po kasi madalas nakikita ko kung maatras naman po yung makikipagdiskusyon. Pagka may sinasabing, may debate, Willie, mag-ready ka. Kasi ganun pagka may diskusyon, kahit ano pa ginagawa ko, kailangan ko pong itigil at sasama po ako sa dati kong mentor. Gusto niya pagka debate, kasama ako. Minsan po na-tsempo na naglalaba po ako. Yung aking mga damit, nakababad na po sa balanggana. Sa batya. Ito po, nagyaya ng diskusyon. Meron diskusyon sa Cavite, Willie. Sinit ni Brad Sani. Sino po baka ako makakadiskusyon? Mga saksi ni Jehovah. Naku, sabi ko, Brad Eli, hindi naman humatutuloy yan. Paano po ka ako? Nakasalang yung aking mga labada rito. Basta iwan mo yan at sumakay ka ng sasakyan. Di wala po akong choice kundi sumunod. Indiwan ko na yung labada ko sa apalit. Nakababad. Biyahe kami ng Cavite. Pagdating ho namin ng Cavite, ang inabutan naming pastor ng Saksi ni Jehovah, batang-bata pa. Siguro po ay mga edad 20 anyos lang. Ang makakadiskusyon yung dati kong mentor. Marami po kami. Marami po kami dumating doon sa Cavite. Ayun na. Umatras na po yung batang pastor ng Saksi ni Jehovah. Umayaw. Ayaw na po makipagdebate. Di nga natuloy yung diskusyon. Sabi ko rin sa Brad Sani, ikaw ako, Brad Sani, ikaw ang MIC rito. Dapat ka ako, ikaw na lang ang makipagdebate dyan. Ni-istorbo mo ka kami sa palit Pati ka ako yung labada ko, paano na yun? Hindi ka ako tama yung ganyan na bata lang naman pala ka ako yung pastor kailangan mo pang sunduin si Brad Eli sa apalit. Para kayo ako mga bata na hinamon ng suntukan. Hinamon kayo ng babag, kailangan yung tumakbo at umuwi sa bahay at sunduin ng tatay. Noong mga panahon na yun, ganun po ako magsalita sa kanila, kaya galit sa akin yung mga yan Kaya sila naiinis sa akin kasi
Totoo lang po yung sinasabi ko. Sabi ko ikaw ang ministro dito sa division na ito. Ikaw na dapat nang humarap dyan. Bata lang naman ka ako yung pastor eh. Ba't hindi ikaw ang humarap? Ba't kailangan kaming nasa Apalit, Pampanga pa ang sunduin? Pagdating naman dito hindi naman lalaban. Atras naman. Hindi ka ako ang daming na perwisyo. Pati ka ako yung mga damit ko, ayun, nakababad sa tubig. Nasa palanggana. Mamamaho ka ako yun. Dapat inakusot ko yun eh. Yun po mga magulang at mga kaibigan ang sinasabi natin na may bago kayong leader. Pinromote na masyado. Pinaganda masyado imahe niya na si ka-frequency ng tsuhin niya. Kung ano yung nasa isip ng tsuhin niya, alam niya. Pag siya pa'y nagtanong, walang makakasagot sa tanong. Nung ngayong kailangan ng magpatunay siya, ayaw naman. Yang mga unheard truth, sabi niya, hindi niya papangahasan. Doon lang siya sa heard truth. Iyon bang mga tinuro sa inyo ngayon? Yan ba'y galing pa sa tsuhin niya? Sige na. Kaya nga si Sister Lucy, madalas nabubulaga Pagka may tinatanong siya siyempre sasagot si Sister Luz, ayon sa natutunan niya kay Brad Eli. Kinokontra nung bagong leader. Salungat na yung tinuturo ng bagong leader doon sa naituro dati ni Brad Eli. Yan pa ba yung herd truth? Herd truth pa ba yan? Na kayong lahat ngayon yung Lucas 21:13-15, para sa inyong lahat na ngayon yan. Bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kalit. Nung buhay si Brad Eli, sa kanya yung talata na yun Sa kanya nakaukol yun At yun diskusyon, debate. Nung pumalit na itong inyong bagong leader, yung talata na yan, hindi lang kay Brad Eli yan, para sa inyong lahat na yan. At yung sinasabi daw dyan, yung tinutukoy dyan, diskusyon na ayon na sa gawang mabuti. Hindi na ikaya yung katwiranan, yung magtatalo. Hello! Gusto ko lang ipapansin sa mga manggagawa, sa mga miyembro. Ano na yung sinabi ng inyong bagong leader na hindi niya pangangahasan yung mga unheard truth. At dun lang siya mananatili. Ang ipagpapatuloy lang niya, heard truth. Yan bang Lucas 21:13-15 na yan? Nanatili pa ba ang inyong bagong leader? Diyan sa naituro ni Brother Eli tungkol sa talata na yan. Hindi ba? Yang Lucas 21:13-15, kumbaga yan ang pinaka-watawat, pinaka-bandila ng NCGI nung buhay pa si Brad Eli. Para patunayan na yung inyong samahan sa Diyos at si Brad Eli ay sugo ng Diyos. Hindi ba yan ang ginagamit niya? Mayroon siyang karunungan na hindi masasalangsang matututulan ng lahat ng mga kaalit o kaaway. O bakit nung mamatay na si Brad Eli, February 11, bakit pagkatapos po ng February 11 na yan ito na ang inyong bagong leader. Yung Lucas 21:13-15, hindi kay Brad Eli lang yan, para daw sa lahat na yan. At yun daw sinasabi dyan, hindi naman daw yan yung diskusyon o debate sa gawang mabuti na raw ngayon. Ganyan ba ang yan ba yung legacy? Yan ba yung legacy na kamatayan, na iwan ni Brother Eli? Sige nga. Sabi nyo, pinagpapatuloy nyo yung legacy. Ano ba ang legacy ni Brad Eli? Hindi ba yung itanong mo kay Soriano? Tama po ba?
Hindi ba yan ang legacy? Itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. O hindi ba dyan siya nakilala? Diyan na sumikat yung pangalan ni Brother Eli na siya po ay tinatanong ng mga tao tungkol sa relihiyon. O kung may legacy dapat ipagpatuloy, yung pamangkin, dapat yung siya maging available na siya tanungin ng mga tao. Tama po ba? Ang nangyari hindi na nga pwedeng tanungin ng mga hindi miyembro ng kanilang iglesia. Pati ba naman mga miyembro ng iglesia nila, hindi pa rin pwedeng tanungin itong bagong leader? Anyari? Ka-frequency daw Ka-frequency daw. At kapag ka nagtanong, walang makakasagot sa tanong ng bagong leader. Bakit ngayon ang unang iniwasan ng inyong bagong leader, yung siya matatanong. Hindi ba kayo nakakahalata? Dapat kung bukas lang ang isip ninyo at meron pa pong common sense, gumagana pa ang inyong common sense, dapat dyan pa lang makita nyo na agad, hindi pala magka-frequency. Hindi pala totoo yung build-up ng mga ministro na ka-frequency. Isa lang ika ng isip, ka-frequency. Hindi pa nga ika na ituro ni Brad Eli, na ipapaliwanag na ni Kuya, na uunahan pa nga ni Kuya. Ganun ho nila pinromote yun Kaya sabi nila, mga kapatid, may rason po para magpatuloy tayo. May rason para magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon kailangan na pong patunayan yung mga build-ups na yan. Wala. Hindi man lang nasubukan Hindi man lang nasubukan ng mga miyembro na samantalang noong panahong nakaraan, sa tuwing sila may pagkakatipon, lagi pong laging kasama, laging sangkot yung yung tanungan portion. Nagbibigay si Brad Eli ng 2 oras, 3 oras na open forum. Tama po ba? Yung pasalamat na yan, yung regular na pasalamat. O linggo-linggo, mayroong tanungan portion, open forum. Pagka naman pasalamat ng kapatiran, 3 araw yan. 3 araw din po yung open forum. Hello? Hindi ho ba totoo naman yung sinasabi ni Brother Willie? At yung totoong ito po yung masakit. Nasasaktan po yung mga fanatics. Nire-record tayo sa apalit. Yung mga ad sheet, ad pro, nire-record tayo. Hindi ba totoo? Totoo lang naman to sinasabi ko. Kung ka-frequency yung inyong bagong leader, bakit yung ginagawa ni Brad Eli na siya po'y available na tanungin ng mga tao, pati kahit hindi mga kaanib, hindi mga miyembro ng inyong grupo, bakit itong inyong bagong leader, kahit sa inyong mga miyembro ay natakot magpatanong, umiwas na siya matanong kung talagang ka-frequency yan. Mabuti pa noong kay Brad Eli, kahit papaano, yung mga miyembro may access na matanong yung leader nila. Ayusin mo lang yung pagtatanong dahil pag hindi na gustuhan ni Brad Eli yung iyong pagtatanong noong mga panahon na yon, pagsasalitaan ka lang, mas marunong ka pa ba sa honor? Sino ka? Di po ba ganyan naman yung pagka ang nagtatanong nakakaintindi sa Biblia? Yun lang ang sasabihin ni Brad Eli. Mas marunong ka pa ba sa honor? Gusto mo magpalit na tayo ito namang bagong leader, talagang hindi talaga sumubok na siya po ay maglagay ng consultation at siya masalang na si tanungin ng mga miyembro. Kasi naisip ko rin, mahirap kasi kung siya naglagay ng ng question and answer ng open forum nung kamamatay-matay lang ni Brad Eli. Aasahan mong itatanong ng mga miyembro? Kuya,
bakit ba namatay si Brad Eli? Ano ba ang naging sanhi nung kamatayan?